Nakatayo si Aling Carmen sa may pintuan ng kanilang lumang bahay na kahoy at semento, habang may dalawang batang nakakapit sa kanyang palda na parabang naghahanap ng proteksyon. Hindi siya nakangiti, hindi rin mukhang nagulat, mukha siyang takot. Sa kanyang harapan, pagkatapos ng 9 na taon, nagbalik ang kanyang anak mula sa ibang bansa, lulan ng isang bagong pickup truck, may mga regalo sa likod, at ngiti ng isang taong naniniwalang uuwi siya para tuparin ang isang pangako. Pero sa sandaling iyon, walang sino man ang nakangiti at hindi niya maintindihan kung bakit. Inakala niyang umuwi siya para sagipin ang kanyang ina, pero hindi siya handa sa kung ano ang malapit na niyang matuklasan. Dahil sa bahay na iyon na may mga bitak sa pader at bubong na tumutulo, may mga nangyari sa loob ng 9 na taon na babago sa lahat. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang ina, at sa tunay na halaga ng kanyang pag-alis. Ngunit para maintindihan ang nangyari sa araw na iyon, kailangan nating bumalik sa simula, sa isang maliit na baryo sa paanan ng Sierra Madre, at sa isang babaeng 9 na taon nang gumigising ng 4:00 ng umaga nang walang nakakaalam kung bakit. Sa Barangay San Isidro, sa paanan ng Sierra Madre, nagsisimula ang umaga bago pa man sumikat ang araw, bago pa tumilaok ang mga manok, bago pa tumama ang unang sinag ng liwanag sa mga bubong na yero ng mga bahay na mas pinatitibay na lang ng kaugalian kaysa sa pundasyon. At sa isa sa mga bahay na iyon, ang pinakaluma sa kalye, ang may mga bitak sa pader at bubong na tumutulo sa tuwing umuulan, isang babaeng 68 taong gulang ang gising na pagsapit ng 4 na buwan ng umaga. Nagsisindi ng kalandi kahoy gamit ang kanyang mga kamay na may kalyo at namamaga, habang ang 2 bata ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid, walang kamalay-malay na ang lahat ng mayroon sila sa mundo ay nakasalalay sa mga kamay na iyon. 9 na taon nang ganito ang buhay ni Aling Carmen Santos. 9 na taong gumigising bago ang buong baryo, naghahanda ng suman at tsokolate para ibenta sa palengke, naglalakad ng 3 kilometro papunta sa eskwelahan, dala-dala ang 2 backpack na hindi na niya kayang buhatin nang hindi nanginginig ang mga braso, at umuuwi tuwing hapon, dala ang balde ng mga natirang suman at katawang sumisigaw na sa pagod. Pero hindi tumitigil si Aling Carmen, hindi niya alam kung paano. Ibinenta niya ang mga singsing ng kanyang yumaong asawa para mabayaran ang panganganak na walang ibang magbabayad. Itinigil niya ang pagbili ng sarili niyang mga gamot para makabili ng mga kwaderno at sapatos para sa eskwela. Naglalakad siya araw-araw nang may sakit sa tuhod, nang hindi nagrereklamo. At hindi siya bumili ng kahit isang bagong damit sa loob ng halos 10 taon. Lahat ng kinikita niya ay napupunta sa mga bata, sa bigas, sa panggatong, sa pagpapanatiling nakatayo ng bahay na unti-unti nang bumabagsak. 9 na taong gulang na sina Mateo at Sofia. Kambal sila, bagamat halos walang pagkakahawig. Si Mateo ay tahimik, mapagmasid, ang tipo ng batang kayang gumugol ng 1 oras sa pagguhit ng mga truck sa isang lumang kwaderno nang walang imik. Si Sofia naman ay kabaligtaran, malakas, prangka, may matalas na dila na hindi akma sa kanyang edad, at paraan ng pagtingin sa mga matatanda na tila mas marami na siyang alam kaysa sa nararapat. Pareho nila siyang tinatawag na lola, pareho silang natutulog sa iisang kama na bakal na lumalangit-ngit sa bawat galaw. Pareho nilang kinakain kung ano ang ihain ni Carmen sa mesa nang hindi nagtatanong kung mayroon pa, dahil alam na nilang halos wala na. Sa pader ng kusina, sa loob ng isang luma at gasgas na kuwadro, may litrato ng isang binatang may maiitim na mata at ngiting hindi na umiiral. Sa tuwing dumaraan si Mateo, sa harap ng litratong iyon, tinititigan niya ito ng ilang segundo na parabang may hinahanap siyang kilala sa mukhang iyon na hindi pa ipinapaliwanag sa kanya. Si Sofia naman ay matagal nang tumigil sa pagtingin dito. Minsan niyang tinanong si Carmen kung sino iyon, at sinabi ni Carmen na iyon ang tatay nila na nagtatrabaho sa abroad at isang araw ay babalik. Hindi na muling nagtanong si Sofia, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil natutunan niyang may mga tanong na nagpapaiyak sa mga lola
at ayaw niyang makitang umiiyak ang kanya. Ang hindi alam ng sinuman sa San Isidro, ni ng mga kapitbahay, ni ng mga kumare, ni ng mga tinderang bumibili sa kanya ng suman tuwing linggo, ay ang dalawang batang iyon ay hindi anak ng kung sinong kakilala. Sila ay mga apo ni Carmen, mga anak ng sarili niyang anak, at hindi ito alam ng kanyang anak, kailanman ay hindi niya nalaman. Nagpasya si Carmen na solohin ang lihim na iyon, at binitbit niya ito sa loob ng 9 na taon nang walang imik, nang hindi humihingi ng tulong, nang hindi nagrereklamo. Sa ilalim ng kanyang kama, nakasiksik sa pader na parabang gusto niyang maglaho, ay may isang lumang lata ng biskwit na kinakalawang na ginagalaw niya sa tuwing nagwawalis siya ng silid. Hindi niya ito kailanman binuksan, hindi tiningnan, pero hindi rin itinapon. Nasa loob ng latang iyon ang buong katotohanan. Isang liham na hindi na ipadala, isang birth certificate na blanko ang espasyo para sa ama, at isang litratong nagpapaliwanag ng lahat. At gabi-gabi, kapag tulog na ang mga bata at pumapasok na ang katahimikan ng baryo sa pintuang lagi niyang iniiwang bukas, umuupo si Carmen sa tumba-tumba sa may labas at tumitingin sa kadiliman, nagtatanong sa sarili kung tama ba ang ginawa niya, kung mali ba o kung ginawa niya lang ang tanging magagawa ng isang inang wala ng ibang mahihingan ng tulong. Ngunit hindi nagsimula ang kuwentong ito kay Carmen na nakaupo sa tumba-tumbang iyon. Nagsimula ito 9 na taon na ang nakalipas, isang malamig na madaling araw, nang isang binatang 23 taong gulang ang umalis sa bahay na iyon. May dalang backpack sa balikat at isang pangakong aabutin ng halos isang dekada bago matupad. Si Esteban Santos ay 23 taong gulang noong gabing nagpasya siyang umalis. Matangkad, payat, may mga kamay na bakas na ang pagtatrabaho sa bukid at may katigasan ng ulo na minana sa kanyang ina, bagamat hindi ito aaminin ng sinuman sa kanila. Ilang buwan na siyang nagsasabing aalis papuntang abroad, maghahanap ng trabaho sa Dubai, kung saan mayroon na siyang pinsang may mga kontak sa construction, para makapag-ipon ng pera, para ayusin ang tumutulong bubong, at iahon ang kanyang ina sa kahirapang bumuntot sa kanila buong buhay. Ayaw ni Carmen na umalis siya. Hindi niya ito sinabi sa salita, dahil hindi si Carmen ang tipo na direktang nagsasabi ng mga bagay. Sinabi niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ng mahahabang katahimikan tuwing hapunan, ng paraan ng pagtikom ng kanyang mga labi sa tuwing babanggitin ni Esteban ang Dubai. Noong gabi, bago siya umalis, nag-away si Esteban at si Lucia. Si Lucia Cruz ang nobya niya mula pa noong high school, isang dalaga mula rin sa kanilang baryo, anak ng isang simpleng pamilya, may malalaking mata at malumanay na boses na madaling mabasag kapag natatakot. At noong gabing iyon, takot siya. Sinabi niya kay Esteban na kung aalis ito, may magbabago magpakailanman, na nararamdaman niya ito sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, pero ang pag-alis na iyon ay hindi magiging 1 taon lang gaya ng pangako nito. Sumagot si Esteban na hindi kusang nawawala ang kahirapan, na hindi siya mamamatay sa paghihintay tulad ng kanyang ama. Nanahimik si Lucia, hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil alam na niyang kapag nagdesisyon si Esteban, walang anumang puwersa sa mundo ang makapagpapabago nito. 4:00 ng umaga, sinamahan siya ni Carmen hanggang sa labasan ng baryo. Madilim pa ang langit at ang lamig ng kabundukan ay tumatagos sa damit na para bang hinahanap ang mga buto. Binigyan ni Carmen si Esteban ng isang balot ng suman na nakabalot sa tela, ipinatong ang kanyang kamay sa mukha nito at binigyan ng basbas na walang salita, nakapikit ang mga mata at bumubulong ang mga labi. Niyakap siya ni Esteban at sinabing babalik siya sa loob ng 1 taon, na aayusin niya ang bubong, na magpapadala siya ng pera linggo-linggo, na magbabago ang lahat. Tumango si Carmen. Walang sinabi. Tiningnan lang siyang maglakad sa daang lupa hanggang sa maglaho ang kanyang anyo sa dilim. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatayo roon ng ilang minuto, mag-isa, habang hinahampas ng lamig ang kanyang mukha at mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa dibdib.
Umalis si Esteban tulad ng libu-libong kabataan mula sa mga baryong iyon bawat taon, kumbinsidong ang pag-alis ang tanging paraan para mailigtas ang mga naiiwan. At naiwan si Carmen tulad ng libu-libong ina, nakatayo sa pintuan, nakatingin sa daang walang tao, alam na may isang bagay na nabasag, ngunit hindi masabi kung ano iyon. Ang hindi alam ng dalawa noong madaling araw na iyon ay ang pangako ng isang taon ay magiging siyam, na ang bubong ay patuloy na tutulo at ang buhay na iniwan ni Esteban ay malapit ng magbago sa paraang hindi nila kailanman maiisip. Noong unang taon, tumupad si Esteban. Tumatawag siya linggo-linggo mula sa isang payphone sa isang gasolinahan sa Dubai, naririnig ang ingay ng mga truck sa likod at paos ang boses sa pagod. Ikinukuwento niya kay Carmen na maayos siya, na naipasok siya ng pinsan niya sa isang construction crew, na mahirap ang trabaho pero nakakapag-ipon na siya. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera, kaunti pero tuloy-tuloy. Ginamit ni Carmen ang mga unang padala para tagpian ang bubong at bumili ng tangke ng gas, bagamat laging nakakahanap ng paraan ang mga ulan ng Sierra Madre para magbukas ng mga bagong butas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may nagbabago. Noong ikalawang taon, nagsimulang umasenso si Esteban. Natuto siya ng basic English, umalis sa crew at pumasok bilang katulong sa isang kumpanya ng remodeling kung saan mas malaki ang sahod. Ang mga tawag na lingguhan ay naging tuwing 2 linggo. Pagkatapos ay naging 1 beses sa isang buwan. Mas malaki na ang ipinapadala niyang pera pero iba na ang tunog ng kanyang boses, mas malayo, na para bang sa tuwing nagsasalita siya ay may iba siyang iniisip. Hindi nagreklamo si Carmen. Sinabi niyang maayos siya, na huwag mag-alala, na pareho pa rin ang lahat dito. Pagsapit ng 3 taon, may sarili ng crew si Esteban, na may 3 tao at ilang permanenteng kliyente na nagre-rekomenda sa kanya. Pagdating ng 5, may-ari na siya ng isang maliit na kumpanya ng remodeling at construction sa Dubai. May pickup truck, sariling apartment, bank account, at pangalang nagsisimula ng makilala sa komunidad ng mga Pilipino doon. Tumatawag siya tuwing 2 o 3 buwan. Laging nagmamadali, laging nasa pagitan ng isang trabaho at isa pa, laging may parehong linya sa dulo. Tawagan na lang kita ulit pag di na ako abala, Nay. Samantala, sa San Isidro, patuloy pa rin sa pagbebenta ng suman si Carmen sa palengke tuwing 6:00 ng umaga, suot ang parehong sapatos mula pa noon at mga kamay na mas bitak-bitak kaysa noong nakaraang buwan. Ang perang ipinapadala ni Esteban ay hindi na napupunta sa bubong o sa bahay dahil ginagastos ito ni Carmen sa isang bagay na hindi niya alam na umiiral. Bawat piso ay napupunta sa gatas, lampin, check-up sa doktor, damit ng sanggol, at bigas para sa 4 na bibig sa halip na isa. Pero hindi ito alam ni Esteban dahil may nangyari ilang buwan pagkatapos ng kanyang pag-alis na nagbago sa lahat. Nalaman ni Lucia na buntis siya sa kambal. Dumating siya sa pintuan ni Carmen isang hapon ng Setyembre na namamaga ang mga mata, nanginginig ang mga kamay at basag ang boses. 21 taong gulang siya, walang permanenteng trabaho, nakatira sa isang tiyahin na halos hindi siya matagalan at hindi makausap si Esteban dahil wala pa itong permanenteng numero. Sinabi niya kay Carmen na hindi niya kaya, na hindi niya alam kung paano maging ina, na naisip na niya ang pagpapaampon, na wala siyang maipapakain sa kanila. Pinakinggan siya ni Carmen nang hindi sumasabat. Hinayaan siyang umiyak, binigyan ng isang basong tubig at umupo sa harap niya sa lumang mesang kahoy kung saan siya nag-iisang naghahapunan gabi-gabi. Nang matapos magsalita si Lucia, iisa lang ang sinabi ni Carmen sa boses na hindi tumatanggap ng pagtutol, "Dugo ko ang dala ng mga batang yan. Hindi sila aalis kahit saan." Ang pangungusap na iyon ang nagtakda ng kapalaran ng buong pamilya. Sinamahan ni Carmen si Lucia sa kanyang pagbubuntis. Binayaran ang kaya niyang bayaran sa panganganak, at nang isilang sina Mateo at Sofia, siya ang nagrehistro sa kanila sa munisipyo na may apelyidong Santos.
Si Carmen ang pumirma bilang responsable at sa birth certificate blanco ang espasyo para sa ama. Nanatili si Lucia ng 3 buwan. Sinubukan niya pero ang hiya, ang takot, ang kabataan at ang pakiramdam na nakakulong sa isang baryong walang kinabukasan ay nagtulak sa kanya palabas araw-araw. Isang umaga, nag-iwan siya ng isang sulat sa papel ng kwaderno na humihingi ng tawad at umalis papuntang Maynila nang hindi nagpapaalam. Noong una, nagpapadala pa siya ng mga maiikling sulat kay Carmen na nangangamusta sa mga bata, ilang salita lang, isinulat ng may pagsisisi at nanginginig na letra. Ngunit sa paglipas ng panahon, maging iyon ay nawala. Hindi masama si Lucia, umiiyak din si Lucia, pero hindi niya alam kung paano manatili. Naiwan si Carmen na may dalang 2 bagong silang na sanggol, isang anak na nagtatayo ng buhay sa kabilang panig ng mundo nang walang kaalam-alam at isang lihim na pinili niyang solohin. Naisip niyang tawagan si Esteban. Naisip niyang sabihin sa kanya, ngunit alam niyang kung sasabihin niya, iiwan nito ang lahat at babalik. At sa sandaling iyon, ang pagbalik ay nangangahulugang pagbalik na walang dala, walang papeles, walang pera, kinakain ng pagsisisi at walang anumang kakayahang magbigay ng kahit ano sa mga batang iyon. Kinwenta ni Carmen sa kanyang puso at nagpasya na ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanyang anak ay oras. Oras para umunlad, para magtayo ng isang bagay, para bumalik na buo at hindi wasak. Kaya nilunok niya ang katotohanan at nagpatuloy sa pagbebenta ng suman. Habang pumipirma ng mga kontrata si Esteban sa Dubai at nagmamaneho ng kanyang bagong pickup sa mga highway na may 6 na lane, nagiinit si Carmen ng kaning lamig sa kalande kahoy at gumagawa ng mga kwento para sa 2 bata para hindi sila magtanong tungkol sa isang amang hindi alam na umiiral sila. Habang naghahapunan siya sa mga restaurant kasama ang mga kliyente at pinag-uusapan ang mga remodeling, naglalagay si Carmen ng mga balde sa ilalim ng mga tulo sa bubong at nagbibilang ng mga barya sa mesa para malaman kung aabot sa gatas para sa 1 linggo. Habang kinukumbinsi ni Esteban ang sarili na sapat na ang pagpapadala ng pera, ginagastos ni Carmen ang perang iyon para panatilihing buhay ang mga anak niya nang hindi niya nalalaman. At ang lihim ay patuloy na lumaki. Tulad ng mga bata, tulad ng distansya, tulad ng katahimikan sa pagitan ng bawat tawag hanggang sa halos hindi na sila nagkakausap. At ang tanging naiwan ay isang inang mag-isa sa isang nakalimutang baryo, nagpapalaki sa 2 batang hindi alam ng mundo na anak ng kanyang anak, na may isang lata ng biskwit sa ilalim ng kama na pabigat ng pabigat araw-araw kahit hindi niya ito ginagalaw. Lumipas ang mga taon tulad ng paglipas nito sa maliliit na baryo. Mabagal sa labas, ngunit sa loob ay unti-unting sinisira ang lahat ng walang ingay. Lumaki ang mga bata, natutong maglakad sa mga daang lupa, tumakbo ng nakayapak sa plaza, kilalanin ang amoy ng suman ni Carmen bago pa man imulat ang mga mata sa umaga. At sa bawat taong lumilipas, nagiging mas mahirap ang mga tanong. Hindi nagtatanong si Mateo sa salita, nagtatanong siya sa katahimikan. Tatayo siya sa harap ng litrato ni Esteban sa pader at mananatiling tahimik doon, nakababa ang mga braso at nakatitig ang mga mata sa mukhang iyon na kamukhang kamukha niya. Minsan, idinadaiti niya ang kanyang mga daliri sa kwadro na parabang may hinihipo siyang hindi niya maabot. Pagkatapos, pupunta siya sa kanyang kwaderno at guguhit ng mga track, laging mga track na parabang sa loob ng mga guhit na iyon ay may hinahanap siyang hindi itinuro sa kanya kung paano pangalanan. Si Sofia, nagtatanong. Direktang nagtatanong, walang babala sa mga pinakamasamang sandali, sa gitna ng hapunan, papunta sa eskwela, sa oras ng pagtulog kapag si Carmen ay wala ng lakas kahit para magsinungaling. Lola, bakit hindi tumatawag si Papa? Lola, alam ba niyang nabubuhay kami? Lola, hindi ba niya kami mahal? Bawat tanong ay isang patalim na tinatanggap ni Carmen nang may tahimik na mukha at pusong binibigti at nagsisinungaling si Carmen. Sinasabi niyang oo, alam ng tatay nila,
na mahal sila, na nagtatrabaho ito ng husto sa abroad para bigyan sila ng magandang kinabukasan, na isang araw ay babalik ito, na kailangan nilang maging matiyaga. Bawat kasinungalingan ay mas mabigat kaysa sa nauna dahil hindi na siya nagsisinungaling para protektahan si Esteban. Nagsisinungaling siya para hindi mawasak ang puso ng dalawang batang nakatingin sa kanyang mga mata, naghihintay ng katotohanang hindi niya kayang ibigay. Sinubukan ni Carmen na sabihin kay Esteban ng ilang beses. Ang una ay noong 1 taong gulang na ang kambal at tinawagan niya ang numerong iniwan nito. Isang answering machine sa Ingles ang sumagot na hindi niya naintindihan. Ang pangalawang beses ay 1 linggo nang tumawag ito na masaya at huminga ng malalim si Carmen at nagsimulang sabihin, "Anak, may mahalaga akong sasabihin sa iyo." Pero pinutol siya ni Esteban dahil papasok siya sa isang meeting at sinabing, "Hindi ako pwede ngayon, Nay. Tawagan na lang kita ulit pag di na ako abala." Ang ulit na iyon ay hindi dumating. Sinubukan niya ulit ng 2, 3, 4 na beses pa, ngunit padalang ang tawag ni Esteban. At kapag tumatawag, laging nagmamadali, laging nasa pagitan ng isang trabaho, at isa pa, laging may ingay ng Dubai sa likod na tumatabon sa kanyang boses. Minsan, nasabi ni Carmen, "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol dito." At sumagot si Esteban na malapit ng malobat at tatawag na lang siya sa weekend. Hindi siya tumawag. Nang iminungkahi ni Esteban na mag-video call sila dahil binigyan siya ng kaibigan ng bagong telepono, naramdaman ni Carmen na gumuho ang kanyang mundo. Kung makikita niya ang screen, makikita niya ang mga backpack, mga laruan, maliliit na sapatos. Makakarinig siya ng mga boses ng bata magtatanong. Kaya gumawa siya ng dahilan. "Mahina ang signal dito, anak. Naubusan ako ng load. Abala ako ngayon sa pagluluto." Hindi na nagpumilit si Esteban. Hindi siya kailanman nagpumilit sa anumang may kinalaman sa kanyang ina. Dahil sa kaibuturan, mas madali para sa kanya na maniwala na maayos ang lahat kaysa harapin ang posibilidad na hindi. Ang pagkakataon para sabihin ang totoo ay unti-unting nagsara taon-taon, hanggang isang araw ay napagtanto ni Carmen na 5 taon na ang lumipas, pagkatapos 6, pagkatapos 7, at bawat taon na nadadagdag ay ginagawang mas mahirap ang pagsasabi kaysa sa pananahimik, dahil hindi na lang ito tungkol sa pagsasabing may mga anak ka. Tungkol na ito sa pagpapaliwanag kung bakit niya ito itinago ng matagal, sa pagbibigay katwiran sa 9 na taon ng katahimikan, sa pagtayo sa harap ng kanyang anak, at pagtanggap na marahil ay ninakaw niya ang karapatan nitong maging isang ama. Sa gabi, kapag tulog na sina Mateo at Sofia at tahimik na ang bahay, uupo si Carmen sa gilid ng kama at titingnan ang lata ng biskwit sa ilalim. Iniisip ang sulat, iniisip na ipadala ito, iniisip na maglakad papunta sa post office ng baryo at pakawalan ito. Pero pagkatapos ay naiisip niya si Esteban na mag-isang binubuksan ito sa isang apartment sa Dubai, nababasang mayroon siyang 2 anak na hindi niya nakilala at may isang bagay sa loob niya ang napaparalisa. Paano kung kamuhian siya nito? Paano kung hindi siya mapatawad? Paano kung bumalik ito at kunin ang mga bata? Paano kung hindi na ito bumalik at tuluyan nang hindi tumawag? Ang pagsisisi ni Carmen ay hindi sumisigaw. Bumubulong ito gabi-gabi ng walang tigil, tulad ng isang patuloy na tulo na walang ibang nakakarinig, ngunit unti-unti siyang sinisira sa loob. Tulad ng tubig na tumatagos sa mga bitak ng bubong at binubulok ang mga biga nang walang nakakapansin hanggang sa huli na ang lahat. Isang Martes ng Abril nang bumagsak ang lahat. Naglalakad pa uwi si Carmen mula sa eskwela, pasan ang 2 backpack sa kanyang mga balikat, bitbit ang balde ng sumang hindi nabenta sa kanang braso, at ang init ng araw ay tumatama sa kanyang ulo na para bang gusto siyang pabagsakin. Mula pa alas 4:30 ng umaga siyang nakatayo at halos alas 2 na ng hapon at wala pa siyang kinakain kundi isang pirasong malamig na kanin bago umalis ng bahay. Nagkukuwento si Sofia tungkol sa isang nangyari sa eskwela,
tungkol sa isang guro at isang drawing, pero hindi na siya naririnig ni Carmen. Ang naririnig na lang niya ay isang ugong sa kanyang mga tainga, na para bang ipinasok ang kanyang ulo sa loob ng isang kampana at pinupukpok ito mula sa malayo. Bumigat ang kanyang mga binti, gumagalaw ang daang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at bigla nagdilim ang lahat. Unang bumagsak si Carmen ng nakaluhod, pagkatapos ay patagilid, tumapon ang balde at gumulong ang mga suman sa lupa. Sumigaw si Sofia sa boses na hindi parang sa isang na taong gulang na bata. Binitawan ni Mateo ang kanyang kwaderno at tumakbo ng nakayapak papunta sa bahay ni Aling Puring, ang matandang kumare na nakatira 3 bahay ang layo. Kinakalampag ang pinto gamit ang kanyang mga kamao habang walang tigil na sumisigaw na nahulog ang kanyang lola at hindi na bumabangon. Nang imulat ni Carmen ang kanyang mga mata, nakahiga na siya sa sarili niyang kama, may basang bimpo sa noo at amoy ng alkohol na ipinahid ni Aling Puring sa kanyang mga pulso. Masakit ang lahat, ang ulo, ang mga tuhod, ang dibdib, ang mga braso. Nakaupo si Sofia sa sahig sa tabi ng kama, tahimik sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, namumula ang mga mata at nakakapit ang mga kamay sa gilid ng kutsyon na para bang takot na muling bumagsak si Carmen. Dumating ang doktor ng baryo noong hapon ding iyon. Isang matandang lalaki, pagod, na nanggagamot sa isang klinika na may mga pader na natutuklap at timbangang hindi na tama ang marka. Kinuha niya ang presyon ni Carmen, sinuri ang kanyang mga tuhod, pinabuka ang kanyang bibig at tinanong kung kailan pa siya huling kumain ng maayos. Hindi sumagot si Carmen. Tiningnan siya ng doktor sa ibabaw ng kanyang salamin at nagsimulang magsalita na para bang nagbabasa ng isang sentensya. Hindi kontroladong high blood, mga tuhod na wasak na sa maraming taon ng paglalakad na may dalang mabigat ng walang gamutan, matinding anemia, naipong pagod ng maraming taon marahil dekada. Nakinig si Carmen sa lahat ng hindi gumagalaw, nakapatong ang mga kamay sa kumot at nakatitig sa isang punto sa pader. Narinig na niya ang mga katulad na bagay dati, pero sa pagkakataong ito, may idinagdag ang doktor na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sinabi nitong kung magpapatuloy siya ng ganito, walang pahinga, walang gamot, walang tamang pagkain, ang susunod na pagkahilo ay maaaring maging ang huli, na ang kanyang katawan ay hindi na kinakaya, at kung may mangyari sa kanya, maiiwan ang 2 batang iyon na mag-isa sa mundo. Dahil wala ng iba, walang nakakaalam kung sino sila, walang maaaring mag-alaga. Naramdaman ni Carmen na may nabasag sa loob niya, isang bagay na walang kinalaman sa mga buto o sa presyon o sa dugo. Isang bagay na mas malalim dahil sa unang pagkakataon sa 9 na taon, hindi siya natakot na mamatay. Natakot siya sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sino ang mag-aalaga kina Mateo at Sofia? Sino ang makakaalam na anak sila ni Esteban? Sino ang magsasabi sa kanila ng totoo? Kung mamatay siya, mamamatay kasama niya ang lihim, at lalaki ang mga batang iyon nang hindi alam kung sino sila, nang hindi alam na mayroon silang buhay na ama sa kabilang panig ng mundo na hindi kailanman nalaman na umiiral sila. Noong gabing iyon, pagkatapos makatulog ni na Mateo at Sofia na magkayakap sa kamang bakal, dahan-dahang bumangon si Carmen, kinakaladkad ang katawan na parang doble ang bigat. Naglakad siya papunta sa may pintuan at umupo sa tumba-tumba na lumangit-ngit sa kanyang bigat. Puno ng bituin ang langit at walang maririnig kundi ang tuyong hangin ng kabundukan na pumapasok sa pagitan ng mga bahay. At doon, mag-isa, sa tumba-tumbang iyon, kung saan libu-libong gabi siyang umupo para maghintay ng isang bagay na hindi dumarating, umiyak si Carmen sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon. Hindi siya umiyak sa sakit, hindi siya umiyak sa pagod. Umiyak siya dahil tumingin siya sa silid kung saan natutulog si Mateo, nakita ang mukha ni Esteban sa kanyang mga katangian at naunawaan ng may kalinawang dumurog sa kanyang kaluluwa na maaari siyang mamatay anumang araw at mabubuhay ang kanyang anak sa buong buhay nito nang hindi alam na siya ay isang ama at lalaki ang kanyang mga apo nang hindi alam
kung sino sila. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi at tumulo sa kanyang bulaklakin na delantal na suot pa rin niya, ang parehong delantal na ginamit niya sa pagbebenta ng suman noong umagang iyon. Hindi niya pinunasan, hinayaan niyang tumulo. Dumating si Aling Puring nang walang ingay, tulad ng lagi niyang pagdating, na para bang mayroon siyang ika-6 na pandama para malaman kung kailan malapit nang bumigay si Carmen. May dala siyang isang tasa ng tsaa at umupo sa hagdanan sa labas ng walang imik. Nanatili silang dalawa roon sa katahimikan, nang matagal pinakikinggan ang mga kuliglig at ang langit-ngit ng tumba-tumba. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita si Aling Puring nang hindi nagtataas ng boses at hindi nakatingin sa kanya, tulad ng isang taong nagsasabi ng isang bagay na matagal nang kinikimkim. Carmen, kung may mangyari sa'yo, maiiwan ang mga batang yan na mag-isa sa mundo. Wala silang sinuman. Hindi mo na kaya ito, at alam mo yan. Hindi sumagot si Carmen, pero humigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa braso ng tumba-tumba hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Alam niyang tama si Aling Puring. Matagal na niyang alam, pero ang malaman ito at ang gumawa ng aksyon ay dalawang magkaibang bagay. At 9 na taon na niyang pinipiling manahimik, pinipiling solohin ang isang pasaning unti-unti nang sinisira ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang hindi alam ni Carmen ay hindi na niya kailangang mag-isang magdala nito ng mas matagal, dahil pagkalipas ng 3 linggo, isang pickup truck na hindi pa niya nakikita ay papasok sa mga daang lupa ng San Isidro. At ang mangyayari mula sa sandaling iyon ay magpapabago magpakailanman sa buhay ng lahat ng nakatira sa bahay na iyon na may bubong na tumutulo. 3 linggo pagkatapos ng kanyang pagkahilo, isang ingay na hindi pamilyar ang bumasag sa katahimikan ng San Isidro. Hindi ito ang lumang makina ng sasakyan ng magkakarne o ang kalampag ng truck ng tubig na dumadaan tuwing Huwebes. Ito ay isang banayad, malinis na ugong ng isang makinang walang gasgas o UP. Ang tipo ng tunog na hindi naririnig ng mga tao sa baryong iyon. Isang bagong pickup truck, puti, makintab. Pumasok ito sa mga daang lupa. Nag-iwan ng alikabok na dumikit sa mga pader ng mga bahay at nagpatakbo sa mga asong tumatahol. Sumilip ang mga kapitbahay sa kanilang mga bintana. Tumigil sa pag-uusap ang mga tindera sa palengke. Ilang bata ang tumakbo sa likod ng pickup na parabang isang aparisyon. Sa likod ng manibela ay si Esteban Santos, 22 taong gulang, nakatuck-in ang manggas ng kanyang polo hanggang siko, may relo sa pulso, nakasunglasses, matatag ang mga kamay sa manibela, at may ngiting sumakop sa buong mukha niya. Ang ngiti ng isang lalaking 9 na taon nang pinapangarap ang sandaling ito. Sa likod ng upuan ay may mga kahon ng regalo, mga supot mula sa grocery, at sa likod ng pickup, maingat na nakasalansan, ay mga materyales sa konstruksyon, mga sako ng semento, mga bakal, mga bagong kagamitan, mga yero para sa bubong. Sorpresang dumating si Esteban. Hindi siya nagpasabi, hindi tumawag. Gusto niyang makita ang mukha ng kanyang ina pagdating niya. Gusto niyang tumayo sa harap ng bahay na iyon at sabihing, tapos na. Hindi ka na mabubuhay ng ganito. Naaayusin niya ang bubong, ang mga pader, ang sahig, lahat na ang pangakong binitiwan niya isang madaling araw, 9 na taon na, ang nakalipas ay matutupad na sa wakas. Sa isip ni Esteban, ito ang sandali ng kanyang pagtubos. Ang patunay na sulit ang kanyang pag-alis. 9 na taon ng trabaho, ng kalungkutan, ng pagkain mag-isa sa mga nirerentahang apartment, ng pananabik sa amoy ng sinunog na kahoy at tunog ng mga kampana. Lahat para sa sandaling ito, lahat para makita ang kanyang ina na ngumiti. Ipinark niya ang pickup sa tapat ng bahay, pinatay ang makina. Lumulutang pa ang alikabok sa hangin nang tanggalin niya ang kanyang sunglasses at tingnan ang harapan ng bahay. Bitak-bitak pa rin ang mga pader. Ang bubong ay pareho pa ring lumang yero na naaalala niya. Ang pintuang kahoy ay bukas, tulad ng laging iniiwan ni Carmen. Ngunit may isang bagay na hindi niya naaalala.
May 2 maliliit na bisikleta na nakasandal sa pader, 2 bisikleta ng bata na pudpod na ang mga gulong at baluktot ang mga manibela. Tiningnan ito ni Esteban nang hindi maintindihan. Pagkatapos ay nakita niya ang mga school bag na nakasabit sa isang pako sa tabi ng pinto, maliliit na sapatos na nakalinya sa pasukan. At nakadikit sa bintana gamit ang naninilaw na tape, may mga guhit ng truck na gawa sa Crayola. Mula sa loob ng bahay ay may mga tawanan ng mga bata, matitinis na boses na mabilis na tumatalbog sa mga pader na parang mga ibong nakakulong. Nanatiling nakatayo si Esteban sa tabi ng pickup, ang kamay ay nasa pinto pa rin, hindi gumagalaw. Ang tibok ng kanyang puso ay iba, hindi dahil sa kagalakan ng pagbabalik, iba ito ay pagkalito. Naglakad siya papunta sa pasukan ng dahan-dahan, na parabang ang daang lupa na libu-libong beses na niyang tinahak noong bata pa siya ay biglang naging hindi pamilyar. Bawat hakbang ay may ipinapakitang bago na hindi tugma sa baryong iniwan niya. Isang sampayan na may maliliit na damit, isang zaflat na bola sa bakuran, ilang kwaderno sa hagdanan. Lumabas si Carmen mula sa kusina. Suot ang kanyang bulaklakin na delantal at puno ng masa ang mga kamay tulad ng bawat hapon. Nang makita niya si Esteban na nakatayo roon, kasama ang puting pickup sa likod at pagkalito sa mukha, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa hangin, tumutulo ang masa sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi siya tumakbo para yakapin ito, hindi sumigaw sa tuwa, hindi umiyak sa emosyon. Ang unang ginawa ni Carmen ay tumingin sa likod, sa silid, kung saan maririnig pa rin ang mga boses ng mga bata. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Esteban, at sa kanyang mga mata, walang kaligayahan. May isang bagay na mas malapit sa takot dahil sa sandaling iyon na nakatayo ang kanyang anak sa pintuan pagkatapos ng 9 na taon at may 2 batang naglalaro 10 metro ang layo. Alam ni Carmen na ang lihim na solong-solo niyang dinala sa loob ng halos 1 dekada ay malapit ng sumabog at walang lata ng biskwit, walang nakatagong sulat, walang kasinungalingang sapat na lakas para pigilan ang paparating. Niyakap siya ni Carmen. Niyakap niya ito na para bang ang 9 na taon ay mabubura sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap, at naramdaman ni Esteban na mas maliit siya kaysa sa naaalala niya, mas magaan, mas marupok, na para bang ang babaeng naghatid sa kanya noong madaling araw na iyon ay lumiit sa paglipas ng panahon. Amoy usok siya ng kahoy at bigas, tulad ng dati. Pumikit si Esteban at sa isang segundo, inakala niyang 23 taong gulang ulit siya at walang nagbago. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang 2 batang nakatayo sa pintuan ng silid, nakatingin sa kanya nang may halong kuryosidad at takot. Ang batang lalaki ay may malalaking, maiitim na mata at nakatagilid ang ulo na parabang sinusubukang intindihin kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon doon. Ang batang babae ay isang hakbang sa unahan, nakakrus ang mga braso at matigas ang panga na parabang handang ipagtanggol ang isang bagay. Masyadong mabilis na kumalas si Carmen sa yakap, pinunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay at ngumiti sa paraang hindi umabot sa kanyang mga mata. Mga anak sila ng isang kakilala na hindi kayang palakihin, sabi niya bago pa man magtanong si Esteban sa boses na parang inensayo. Inalagaan ko sila mula pa noong mga sanggol. Ang pangalan nila ay Mateo at Sofia. Tiningnan ni Esteban ang mga bata pagkatapos ay tumingin kay Carmen at tumango. Sa sandaling iyon masyadong maraming bagay ang nasa isip niya. Ang kagalakan ng pagbabalik, ang mga plano para sa pagkukumpuni, ang mga kahon sa pick-up, ang pagnanais na patunayan sa kanyang ina na hindi nasayang ang kanyang pag-alis para huminto at pag-isipan ang mga bagay na hindi tugma. Tinanggap niya ang paliwanag dahil mas madaling tanggapin kaysa kwestiyunin ito. Ang mga unang araw ay puno ng muling pagkikita na nagkukubli sa normalidad. Nililibot ni Esteban ang bahay, sinusukat ang mga pader, sinusuri ang mga biga, kinakalkula ang mga materyales. Kinausap niya ang isang karpintero sa baryo para tulungan siya sa bubong. Pinuno niya
ang aparador ng mga bagay na hindi nabili ni Carmen sa loob ng maraming taon. Mantika, asukal, bigas, tunay na kape, sabon na mabango. Pinapanood siya ni Carmen na gawin ang lahat ng iyon nang may pilit ng ngiti na hindi nawawala sa kanyang mukha, ang ngiti ng isang taong masaya at takot ng sabay. Ngunit nagsimulang hindi magtugma ang mga bagay. Hindi biglaan, kundi unti-unti, tulad ng mga bitak sa pader na sa unay parang wala lang, ngunit pagkatapos ay lumalawak hanggang sa mag-crack ang lahat. Napansin ni Esteban na may paraan si Mateo ng pagtagilid ng ulo kapag nag-iisip na kilalang kilala niya dahil iyon mismo ang nakikita niya sa salamin. Napansin niyang si Sofia ay may parehong ugali niya, iyong mabilis magalit at pagkatapos ay mananahimik na parang nahihiya sa pagsigaw. Isang hapon, nakaupo siya sa mesa at tinutulungan si Sofia sa kanyang takdang aralin sa matematika. Kinuha niya ang isang makapal na kwaderno mula sa kanyang bag at nang buksan ito, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Pinulot ito ni Esteban mula sa sahig nang hindi nag-iisip at binuklat. Ito ay isang birth certificate. Binasa niya ang pangalan, Mateo Santos. Apelyido ng ama, Santos. Apelyido ng ina, Cruz. Pangalan ng ina, Lucia Cruz. Pangalan ng ama, Blanco. Nakatitig siya sa papel, naninikip ang tiyan at may ugong na umaakyat sa kanyang batok. Santos, Cruz, Lucia Cruz. Iniangat niya ang kanyang tingin at hinanap si Carmen sa kabilang dako ng kusina. Nakatalikod ito, naghahalo ng isang bagay sa kaldero, ngunit ang kanyang mga balikat ay tensyonado, nakaangat, na para bang alam niya kung ano ang kanyang natagpuan. Iniwan ni Esteban ang papel sa mesa nang walang imik. Hindi lumingon si Carmen. Mula sa hapong iyon, nagsimulang tingnan ni Esteban ang lahat sa ibang paraan. Pinapanood niya si Mateo na gumuhit at nakikita ang sarili niyang mga kamay sa mga kamay ng batang iyon. Pinapanood niya si Sofia na nakikipagtalo at naririnig ang sarili niyang boses sa boses nito. Tinitingnan niya ang litrato niya sa pader ng kusina at pagkatapos ay titingnan ang kambal at may isang bagay sa kanyang dibdib na sumisikip sa paraang hindi niya mapangalanan. Hindi siya nagtatanong, pero nandoon ang pagdududa, lumalaki na parang anino na sumasakop ng mas malaking espasyo araw-araw. Nabubuhay si Carmen sa isang tahimik na takot na unti-unti siyang inuubos. Sa tuwing tinititigan ni Esteban ang mga bata ng higit sa 3 segundo, pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso. Sa tuwing natutulala ito na parang may malalim na iniisip, hinihintay niya ang tanong na sisira sa lahat. Nagsimula siyang hindi makatulog ng maayos. Gumigising siya ng 3:00 ng umaga sa halip na 4:30 at nakaupo sa dilim ng kusina, nakapatong ang mga kamay sa mesa, nakatingin sa pader. Dumating si Aling Puring para bisitahin siya isang Huwebes ng hapon nang umalis si Esteban kasama ang karpintero para bumili ng materyales. Umupo ito sa kusina at tinimplahan si Carmen ng kape nang hindi nagtatanong kung gusto niya. Tiningnan niya si Carmen ng matagal at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses na para bang may pandinig ang mga pader, "Carmen." Pinagtatagpi-tagpi na ng batang, "Yan ang lahat." Halata sa mukha niya. Kung hindi mo sasabihin, siya mismo ang makakatuklas at mas magiging malala pa. Hinawakan ni Carmen ang tasa ng kape gamit ang 2 kamay at hindi umimik. Tama si Aling Puring. Alam niya. Nararamdaman niya ito sa tuwing pasulyap-sulyap si Esteban kay Mateo at pagkatapos ay mananahimik. Sa tuwing may pupulutin ito sa sahig at hihinto ng 1 segundo na para bang naghahanap ng mga pahiwatig sa bawat sulok ng bahay. Ang katotohanan ay itinutulak na ang sarili mula sa loob tulad ng tubig na tumatagos sa mga bitak ng pader hanggang sa ito'y sumabog. Ngunit ang pagsasabi nito ay nangangahulugang pagsira sa lahat. Nangangahulugang pagtayo sa harap ng kanyang anak at pag-amin na nagsinungaling siya sa loob ng 9 na taon, na itinago niya ang 2 anak, na nagdesisyon siyang mag-isa, na nagpasan siyang mag-isa, na marahil ay ninakaw niya ang karapatan nitong maging isang ama.
Natatakot si Carmen sa kanyang galit, sa kanyang katahimikan. Natatakot siyang tingnan siya nito gamit ang mga matang iyon na kamukhang kamukha ni Mateo at hindi na siya muling tingnan sa parehong paraan. Lumipas pa ang isang linggo. Isang gabi, pagkatapos makatulog ni na Mateo at Sofia, lumabas si Carmen mula sa kanyang silid at natagpuan si Esteban na nakaupo sa tumba-tumba sa labas. Nakatingin ito sa mga bituin. Nakasandal ang mga siko sa tuhod at nakabitin ang mga kamay sa pagitan ng mga binti. Katawan ng isang lalaking bumalik na matagumpay, ngunit pakiramdam ay may mali. Umupo si Carmen sa hagdanan sa tabi niya, hindi sa kabilang tumba-tumba, kundi sa mas mababang baitang na parabang hindi niya karapat-dapat na maging kapantay nito. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tumagal ng ilang minuto. Maririnig ang mga kuliglig, ang hangin sa mga yero, ang langit-ngit ng tumba-tumba sa tuwing gagalaw si Esteban, walang nagsalita. Pagkatapos, tumayo si Carmen nang walang imik. Pumasok siya sa bahay at naglakad papunta sa kanyang silid. Lumuhod siya sa harap ng kama, nagrereklamo ang kanyang mga tuhod at iniabot ang braso hanggang sa maabot ang lata ng biskwit na 9 na taon na niyang isinisiksik sa pader. Dahan-dahan niya itong hinila, na parabang mas mabigat pa ito sa tunay nitong bigat at tinitigan ito ng matagal, nakapatong ang mga kamay sa takip at hirap sa paghinga. Bumalik siya sa labas, dala-dala ang lata sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Esteban nang hindi maintindihan. Tumayo si Carmen sa harap niya, ipinatong ang lata sa kanyang mga hita nang walang salita at muling umupo sa hagdanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan niyang pagdikitin ang mga ito para tumigil. Tiningnan ni Esteban ang lata, tumingin kay Carmen, dahan-dahang binuksan ang takip at nakita ang 3 bagay sa loob. Isang naninilaw na sobre na may nakasulat na pangalan niya sa letrang nakilala niya agad, isang opisyal na papel na nakatupi sa 3, at isang litratong hindi pa niya nakikita. Ang litrato ay ng isang batang babae na nakatali ang buhok at may 6 na buwang tiyan, nakatingin sa kamera nang may malungkot na mga mata. Si Lucia iyon, at buntis siya. Hindi maraming salita ang nasabi ni Carmen, 4 lang, sa pinakapagod na boses na narinig ni Esteban sa buong buhay niya. Basahin mo ang sulat, anak, at kapag tapos ka na, hayaan mo akong magsalita. Iyon ang pinakamahirap na desisyong ginawa ni Carmen sa loob ng 68 taon ng kanyang buhay. Mas mahirap kaysa sa pag-ako sa 2 bagong silang na sanggol mag-isa. Mas mahirap kaysa sa pagbenta ng mga singsing ng kanyang asawa. Mas mahirap kaysa sa paglalakad ng 3 kilometro araw-araw na may sakit sa tuhod sa loob ng 9 na taon. Dahil ang pag-abot ng latang iyon ay hindi lang pag-abot ng katotohanan. Ito ay pag-amin na itinago niya ito, na siya ang nagdesisyon mag-isa, na nagpasan siya ng isang bigat na marahil ay hindi lang sa kanya. Ngunit naunawaan ni Carmen noong gabing iyon, habang nakaupo sa hagdanang iyon at tumatagos ang lamig ng kabundukan sa kanyang damit, na ang mamatay na dala ang lihim ay ang pinakamatinding pagtataksil. Hindi laban kay Esteban, kundi laban kina Mateo at Sofia. Dahil karapat-dapat nilang malaman kung sino sila, at karapat-dapat malaman ng kanilang ama na umiiral sila. Maingat na kinuha ni Esteban ang sulat mula sa sobre, na parabang takot na madurog ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang papel ay naninilaw at ang mga gilid ay gasgas na sa kadadampi ng mga kamay na hindi naglakas loob na pakawalan ito. Nakilala niya agad ang sulat kamay ng kanyang ina, iyong bilugan, hindi pantay na letra na may mahahabang se at mga salitang siksikan, na parabang hindi sapat ang papel para sa kailangan nitong sabihin. Nagsimula siyang magbasa ng tahimik. Pinapanood siya ni Carmen mula sa hagdanan, magkakabit ang mga kamay sa kanyang mga tuhod at nakayuko ang katawan na parabang naghihintay ng isang suntok. Nagsimula ang sulat. Anak, isinusulat ko ito dahil hindi ko alam kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ito sa iyo ng harapan. At pagkatapos, nandoon na ang lahat. Lahat ng dinala ni Carmen mag-isa sa loob ng 9 na taon, isinalin sa salita sa unang pagkakataon. Na nabuntis si Lucia ilang buwan
pagkatapos niyang umalis. Na dumating ito sa kanyang pintuan na umiiyak, hindi alam ang gagawin, pinag-uusapan ang pagpapaampon. Na hindi ito pinayagan ni Carmen, na inako niya ang mga sanggol, na sinubukan ni Lucia na manatili, ngunit hindi niya kinaya na umalis ito papuntang Maynila. Na noong una ay nagpapadala pa ito ng mga mensahe na nangangamusta sa mga bata, ngunit pagkatapos ay tumigil na sa pagsulat. Sinasabi sa sulat na sinubukan ni Carmen na sabihin sa kanya ng maraming beses na tumawag siya at hindi siya sinagot. Na minsan ay nagsimula na siyang magsabi pero pinutol niya ito dahil abala siya. Na bawat taong lumilipas ay ginagawang mas mahirap sabihin ang totoo, na hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya o kung ito ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Na ang tanging alam niya ay kailangan ng mga batang iyon ng isang tao at siya lang ang nandoon. Nagbabasa si Esteban ng dahan-dahan, napakabagal, na parabang bawat linya ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kalagitnaan ng sulat, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nanigas ang kanyang panga. Lumunok siya ng laway, pagkatapos ulit, na parabang may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Nang marating niya ang dulo, kung saan isinulat ni Carmen, "Hindi ko alam kung mababasa mo ito balang araw, pero kung mabasa mo, gusto kong malaman mo na hindi ko ito ginawa para saktan ka. Ginawa ko ito dahil hindi ko alam kung ano pa ang dapat gawin." Nahulog ang sulat mula sa kanyang kandungan at nanatiling nakatihaya sa kanyang mga hita. Hindi ito pinulot ni Esteban, hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatingin sa kadiliman ng baryo, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, nang walang imik, kinuha niya ang papel na nakatupi sa 3 na nasa lata. Binuksan niya ito. Ito ang birth certificate. Binasa niya. Mateo Santos, Sofia Santos. Pangalan ng ina, Lucia Cruz. Pangalan ng ama, Blanco. Ang blankong espasyong iyon ay mas tumama sa kanya kaysa sa anumang salita dahil ang espasyong iyon ay siya. Ang blankong espasyong iyon ay 9 na taon ng pagkawala na naging isang parihaba ng katahimikan sa isang opisyal na papel. Tiningnan niya ang litrato. Si Lucia na may 6 na buwang tiyan, nakatali ang buhok, malungkot ang mga mata, nakatingin sa kamera na parabang alam niyang ang litratong iyon ay mapupunta sa isang lata sa ilalim ng isang kama. Nakilala niya agad ang mukha nito, ang mukha ng dalagang nagsabi sa kanya na kung aalis siya ay may magbabago magpakailanman. Ang mukha ng babaeng iniwan niya nang hindi nagpapaalam. Ibinaba ni Esteban ang litrato sa lata at nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit wala pang luha. Para bang alam ng kanyang katawan na may isang malaking bagay na nabasag, ngunit hindi pa ito lubusang napoproseso ng kanyang isip. 9 na taon. 9 na taon na nagtatayo ng kumpanya, bumibili ng pick-up, nag-iipon ng pera para ayusin ang isang bahay, ipinagmamalaki ang sarili. Kumbinsidong ginagawa niya ang tama, nasulit ang distansya, na isang araw ay babalik siya at magkakaroon ng kahulugan ang lahat. At samantala, libu-libong milya ang layo sa isang baryong may mga daang lupa at mga bahay na yari sa kahoy at semento, 2 batang may dugo at apelyido niya ang lumalaki ng walang ama. Nagtatanong sa isang wasak na lola kung bakit hindi tumatawag ang kanilang tatay. Hindi siya nawalan ng oras. Nawalan siya ng pagiging ama. Nawala sa kanya ang mga unang salita ng kanyang mga anak, ang mga unang hakbang, ang mga unang lagnat, ang mga kaarawan na may murang cake at baluktot na mga kandila sa gasgas na mesang kahoy. Nawala sa kanya ang 9 na taon ng mga guhit ng truck at mga tanong na walang sagot at mga gabi kung saan mag-isang nakaupo si Carmen sa tumba-tumba, pasan ang isang lihim na dapat ay sa kanya. Lumingon si Esteban kay Carmen. Basa ang kanyang mga mata at ang boses niya ay naiipit sa pagitan ng kanyang dibdib at lalamunan. Isang tanong lang ang lumabas, basag, halos walang hangin. Bakit hindi mo sinabi, Nay? Tiningnan siya ni Carmen.
Tiningnan siya sa paraang tanging isang ina na 9 nang naghahanda para sa sandaling ito, ngunit hindi pa rin handa ang makakagawa. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya pinunasan. Hinayaan niyang tumulo, tulad noong gabing iyon, sa tumba-tumba nang umiyak siya mag-isa sa unang pagkakataon. At sa pinakapagod na boses na narinig ni Esteban sa buong buhay niya, ang boses ng isang babaeng sobrang tagal nang nagpasa ng sobrang bigat, sumagot si Carmen. Dahil kung sinabi ko, iiwan mo ang lahat at babalik kang walang dala. At ayaw kong bumalik kang wasak. Anak, gusto kong bumalik kang buo, tulad ng pagbalik mo. Tinitigan siya ni Esteban, tinitigan ng totoo, na para bang ngayon lang niya ito nakita. Tiningnan niya ang mga kamay na may kalyo na nagbigay sa kanya ng suman noong madaling araw na iyon, at pagkatapos ay mag-isang binuhat ang 2 bagong silang na sanggol. Tiningnan niya ang mga namamagang tuhod na naglakad ng 3 kilometro araw-araw, dala ang mga backpack na hindi sa kanya. Tiningnan niya ang mukhang tumanda ng 10 taon, ang puting buhok, ang malalalim na eye bags, ang gasgas na dilantal ng isang babaeng hindi kailanman bumili ng kahit ano para sa sarili dahil lahat ay napupunta sa pagpapanatili ng buhay sa mga anak niya. At may naunawaan siya na bumagsak sa kanya na parang isang buong pader. Habang nagtatayo siya ng isang negosyo, nagtatayo siya ng isang pamilya, ang pamilya niya. Nang hindi humihingi ng anuman, nang walang bayad, nang hindi niya nalalaman. Tumayo si Esteban mula sa tumba-tumba ng dahan-dahan na parabang doble ang bigat ng kanyang katawan. Lumuhod siya sa harap ni Carmen, doon sa malamig na sementong hagdanan, at niyakap siya. Niyakap niya ito, nakasubsob ang mukha sa balikat nito at nanginginig ang mga kamay sa likod nito. Walang sinabi, hindi na kailangan. Naramdaman ni Carmen ang pagyanig ng katawan ng kanyang anak sa kanya, at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na parabang hindi na niya maalala kung paano ito gawin, at hinaplos ang kanyang ulo tulad noong bata pa ito. At sa unang pagkakataon sa 9 na taon, binitawan ni Carmen ang bigat. Hindi lahat, dahil may mga bagay na hindi binibitawan ng sabay-sabay. Ngunit sapat na para maramdaman niyang bumaba ang kanyang mga balikat, lumuwag ang buhol sa kanyang dibdib, mas naging madali ang paghinga. At doon sila nanatili, mag-ina, magkayakap sa hagdanan ng isang bahay na may bubong na tumutulo, sa ilalim ng isang langit na puno ng bituin na hindi gumalaw ni 1 sentimetro sa loob ng 9 na taon. Ang umaga kinabukasan ay walang binura. 9 na taon ay hindi nabubura ng isang yakap o ng isang gabing puno ng luha, o ng isang sulat na sa wakas ay nakarating sa mga kamay na dapat magbasa nito. Ngunit may nagbago. Isang bagay na banayad, halos hindi nakikita, tulad ng pagtigil ng ulan, at hindi mo namamalayan hanggang sa mapansin mong wala ng tunog ng mga patak sa bubong. Maagang gumising si Esteban. Hindi 4:04 tulad ni Carmen, ngunit bago pa sumikat ang araw, nanatili siyang nakahiga sandali sa papag na inayos nila sa sala, nakatingin sa lumang bubong na may mga bigang may mantsa ng tubig. Pinakikinggan ang mga tunog mula sa kusina, ang pagsindi ng kalan, ang bigas sa komal, ang mga kamay ni Carmen na nagmamasa tulad ng bawat umaga, tulad ng lahat ng umaga sa nakalipas na 9 na taon, na parabang walang nangyari noong nakaraang gabi. Bumangon siya at naglakad papunta sa kusina. Nakatalikod si Carmen, suot ang delantal at nakatali ang buhok, naghahanda ng mga suman para sa palengke. Hindi siya lumingon nang marinig siyang pumasok. Tumayo si Esteban sa may pintuan ng ilang segundo. Pinapanood siya, pinapanood ang mga kamay na iyon na may kalyo na nagpalaki sa kanya, at pagkatapos ay nagpalaki sa kanyang mga anak. Pinapanood ang nakayukong likod na mag-isang nagpasan ng dapat ay pinasan niya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa mesa, umupo, kumuha ng isang piraso ng masa at nagsimulang tumulong ng walang imik. Huminto si Carmen sandali, bahagyang lumingon para makita siya. Walang sinabi,
Bumalik sa kanyang ginagawa, ngunit nanginig ang kanyang mga kamay ng isang segundo at kinailangan niyang higpitan ang hawak sa masa para hindi mahalata. Ito ang unang pagkakataon sa 9 na taon na may umupo sa mesang iyon para tulungan siya bago mag-umaga. Mabagal ang mga sumunod na araw. Walang mahahabang pag-uusap, walang mga paliwanag, walang mga talumpati. Hindi sinubukan ni Esteban na maging ama sa isang iglap dahil alam niyang hindi niya kaya at dahil sa tuwing tinitingnan niya sina Mateo o Sofia, nararamdaman niya ang isang halo ng pagmamahal at hiya na nagpapabara sa kanyang lalamunan. Hindi pa nila alam, hindi pa napag-usapan ni Carmen at Esteban kung paano o kailan sasabihin, darating din iyon. Ngunit hindi pa ngayon. Ang ginawa ni Esteban ay kung ano ang alam niyang gawin. Isang umaga, inilabas niya ang mga gamit mula sa pickup. Umakyat siya sa bubong kasama ang karpintero ng baryo at nagsimulang palitan ang mga sirang yero. Lumabas si Carmen sa bakuran, dala ang mga handa ng suman at tumayo roon, tinatakpan ang araw gamit ang kamay, pinapanood ang kanyang anak na tinatanggal ang mga lumang yero na tumutulo sa loob ng 9 na taon, ang parehong mga yerong ipinangako niyang aayusin noong madaling araw na umalis siya. 3 araw bago matapos ang bubong, umuulan noong gabing iyon. Nagising si Carmen dahil sa ugali at nanatiling nakahiga sa dilim, naghihintay ng tunog ng mga patak na tumutulo sa mga balde. Ngunit hindi dumating ang tunog. Ang naririnig lang ay ang ulan sa labas na humahampas sa mga bagong yero at sa loob, tuyo. Nanatili doon si Carmen. Hindi gumagalaw, pinakikinggan ang katahimikan kung saan dati ay may mga tulo at may isang bagay sa kanyang dibdib na lumuwag ng kaunti pa. Naghahanap si Esteban ng trabaho sa baryo. Hindi marami dahil may ipon siya at ang kanyang kumpanya sa Dubai ay maaaring gumana ng ilang linggo nang wala siya, ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Tumulong siyang ayusin ang bakod ng kapitbahay. Inayos niya ang pinto ng simbahan na matagal nang sira. At tuwing umaga, sinasamahan niya sina Mateo at Sofia sa eskwela, nilalakad ang 3 kilometro sa daang lupa na mag-isang tinahak ni Carmen na may sakit sa tuhod sa loob ng 9 na taon. Pinapanood siya ni Mateo mula sa malayo. Hindi masyadong lumalapit, hindi masyadong nagsasalita, ngunit hindi rin nagtatago. Minsan, uupo siya para gumuhit sa bakuran habang nagtatrabaho si Esteban. At kung lalapit si Esteban para tingnan ang guhit, hindi aalisin ni Mateo ang kwaderno. Iiwan niya itong nakabukas, parang isang pintong hindi nag-aanyaya, ngunit hindi rin nagsasara. Iba si Sofia. Tinitingnan siya ni Sofia nang may pagdududa, nakakrus ang mga braso at may matigas na panga na tatak na niya. Hindi siya kinakausap nang higit sa kinakailangan. Sumasagot sa maiikling pangungusap at umaalis. Isang araw, sinabi niya nang walang nagtatanong, sa boses na masyadong matanda para sa isang 9 na taong gulang na bata, ang mga lalaking umaalis ay hindi na bumabalik. At kapag bumalik sila, hindi sila nananatili. Tinanggap ni Esteban ang pangungusap na iyon na parang isang suntok sa dibdib. Hindi siya sumagot, tumango lang, dahil alam niyang may sapat na dahilan ang bata para isipin iyon, ngunit nanatili siya. Araw-araw. Nanatili siya. Bawat umaga, nandoon siya sa mesa bago mag-umaga, tumutulong sa masa. Bawat hapon, sinasamahan niya ang mga bata pauwi mula sa eskwela. Bawat gabi, umuupo siya sa tumba-tumba sa tabi ni Carmen, sa lugar kung saan mag-isa siyang umupo sa loob ng halos 1 dekada, at nananatili silang dalawa sa katahimikan, nakatingin sa mga bituin nang hindi kailangang magsalita, dahil minsan, sapat na ang nandoon ka lang. Isang hapon ng linggo, tumatakbo si Sofia sa bakuran, hinahabol ang isang pusa nang madapa siya sa isang bato at bumagsak. Nagasgas ang kanyang mga tuhod at palad at nagsimula siyang umiyak nang may galit na tulad ng mga batang ayaw magpahalata na umiiyak. Lumapit si Mateo, ngunit hindi alam ang gagawin. Nagsimulang maglakad si Carmen mula sa kusina, ngunit hindi tumakbo si Sofia papunta kay Carmen. Nang walang pag-iisip, nang walang plano, na marumi ang mukha sa lupa,
at nakapikit ang mga mata sa sakit, tumakbo si Sofia papunta kay Esteban. Sumubsob siya sa kanyang mga binti, umiiyak at itinaas ang mga braso para buhatin siya. Nahihiyang binuhat siya ni Esteban. Takot, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Hawak siya sa kanyang dibdib na para bang may hawak na isang bagay na takot siyang mabasag. Nakita ni Carmen ang eksena mula sa pintuan ng kusina. Huminto siya, nakalagay ang mga kamay sa kanyang delantal at sumandal sa hamba. Umiiyak si Sofia sa balikat ni Esteban at hinahaplos nito ang kanyang likod nang walang imik. May mukha ng isang taong nakatanggap ng isang bagay na hindi niya alam na kailangan niya. Ito ang unang pagkakataon na hinanap ni Sofia sa kanya ang isang bagay na laging hinahanap kay Carmen. At naramdaman ni Carmen ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito lubos na kaligayahan, hindi kapayapaan. Ito ay isang bagay na mas simple at mas malalim kaysa doon. Ito ay ginhawa. Ang ginhawa ng isang babaeng 9 na taon nang mag-isang pasan ang bigat ng isang buong pamilya at sa unang pagkakataon ay nakikita na may iba pang naroon para saluhin ang isang bahagi. Hindi ito ang katapusan ng lahat. Ito ang simula. Alam ni Carmen na may mga mahihirap na usapan pang darating, na kailangang kausapin ang mga bata, na kailangang magdesisyon si Esteban kung ano ang gagawin sa kanyang buhay sa Dubai, na si Lucia ay isang pangalang muling babanggitin sa bahay na iyon. Alam niyang ang 9 na taon ay hindi naaayos sa loob ng ilang linggo, ngunit alam din niya na hindi na siya nag-iisa. At para sa isang babaeng hindi kailanman humingi ng kahit ano kaninuman, iyon na ang lahat. May mga inang tahimik na pinapasan ang ayaw pasanin ng iba. Gumigising bago sumikat ang araw, ibinebenta ang kakarampot na mayroon sila, nagsisinungaling para magprotekta, umiiyak ng patago para walang makakita sa kanilang kahinaan. At ginagawa nila ito nang hindi humihingi ng anuman, nang walang bayad, nang walang pasasalamat. Hanggang sa isang araw, may isang taong napagtanto na lahat ng mayroon siya ay utang niya sa mga kamay na iyon na may kalyo na hindi kailanman tumigil sa pagtatrabaho. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa salita. Nasusukat ito sa mga taon ng katahimikan. Kung may kilala ka ring babaeng tulad nito, isang ina, isang lola, isang taong ibinigay ang lahat ng walang hinihinging kapalit, iwan mo ang kanyang pangalan dito sa mga komento. Sabihin mo kung taga saan ka at kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, i-like at mag-subscribe dahil bawat linggo may bagong kwentong naghihintay sa iyo rito. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo.